my beloved Boss Mike Cervera. Yan, kita nyo yung binabanatan nila, Yan, si GML Robles, ayan, ay nako, may parangal na naman. Hoy! Senator Tulfo, hindi ba kayo nahihiya niyan? Ha? Maharlika, yung binabanat-banatan mo. Ha? Abe, lintik, napakaraming award. Nako po, kita nyo. Ayan, nako po. Eto pa, Ayan, kita nyo, daming tao, mas marami pang tao rito kaysa rally nyo, Ito pa, kita nyo. Nako po. Saan kayo ngayon? Ano sabi dito? Sige, meron dito, pasok. Wait. Dito. Umpisa natin. Philippine Charity Sweepstake. Nakita ko to kanina, Tignan. Ginawaran ng parangal si PCSO. General Manager Melquiades Robles bilang outstanding. Nako, Diyos ko. Maharlika. Tulfo. Yung binabanat-banatan nyo. Ay, grabe pala. Bilang outstanding public servant. Sa ginanap na 8 mandatory continuing legal education accredited National Convention of Public Attorneys. Usod ngayon, ngayong Huwebes. Uy, ngayon lang yan, Diba? Agosto 15. Ngayong Huwebes, Agosto 15. Sa PICC. Kaninang umaga. Kinilala ng Public Attorney's Office o PAO ang kahusayan ni GM Robles sa larangan ng serbisyong pampubliko. Simula nang siya ay maging board member ng Intercontinental Corporation IBC, administrator ng LRTA. At saka sa lakuyan niyang posisyon bilang general manager ng PCSO. Isang malaking karangalan ang mabigyan ng pagkilala, lalo na sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Hindi ko ito personal na tagumpay, kundi ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng buong PCSO na ang layunin ay magpagsilbihan ang mamamayang Pilipino ng may integridad, malasakit at dedikasyon. Makakaasa kayo na katuwang ninyo ang PCSO sa pagbibigay ng tulong at pagtiyak na makukuha ng bawat Pilipino ang suporta at magandang serbisyong nararapat sa kanila, saad ni GM Robles. Si GM Robles din ang nagsilbing guest of honor. Naku, Diyos ko po. Sa nasabing convention. Diba? Kung saan kaniyang binigyan diin ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng PAO bilang tagapagtanggol ng mga mahihirap nating kababayan. Nangangailangan ng legal na tulong. Totoo naman yun. Mga kababayan, yan ang punto ko dito. Ito yon. Ang punto ko, lagay nga natin dito. Yan. Ang punto ko dito, mga kababayan, etong si hindi porke kakilala natin o kaibigan natin o ano pa man. Ang punto ko, bakit kailangan ninyong siraan ang tao na nagtatrabaho ng tapat para sa ating mamamayang Pilipino? Binibigyan nyo ng kulay yung kanyang mga trabaho. Dinudumihan nyo yung kanyang pagkatao. Nagtatrabaho ng maayos at nagbibigay siya ng kontribusyon sa gobyerno. Yung kanyang hinahawakan na pag-aari ng gobyerno na PCSO, mga kababayan, ay malaki ang naitutulong sa mga budget na kung saan napupunta saan. Yung iba'y sa may mga sakit, sa sa DepEd, at kung saan pa. Kita nyo, mga kababayan. Tapos,
Siyempre yung mga tao na nagbabatikos, gumagawa ng mga kung ano-anong mga paninira nang hanggang sa ngayon napakatagal na naghiring-hiring sila, mga animal sila, wala pa rin silang mapatunayan o maipakitang matibay na ebidensya na di umano ay niloloko at dinadaya ang bola sa loto. Kita nyo? Oh, ang hirap 'di ba? Pero kasi masyadong exaggerated yung kanilang mga pagbabalita lalo na 'di ba? Lalo na sa home station ni Tulpo. Abay grabe. Isang tao tumaya ng 90 million, na kaibigan ni General Manager Mel Robles ang nanalo. Hala, biruin mo 90 million, namuhunan daw yung kaibigan. Alam nyo mga kababayan sa akin lang kung dadayain niyan bakit ka mag-i-invest ng 90 million? Pwede namang 20 pesos, tumaya ka lang. Di ba, mga kababayan? Kasi gunggong din si si Tulpo kita nyo. Puro lang puro lang pasikat Siyempre, yung mga makakapanood, mga kababayan, yung mga makakapanood niyan, akala totoo. O hindi nila alam na yung epekto ng mga balita nila na kasinungalingat at gawa-gawa lang na wala namang basihan. Ulitin ko, na hanggang ngayon, wala pa rin silang napapatunayan. Yan, grandstanding lagi yan si RT. Sabi ni Pepe Malonzo. Kita nyo mga kababayan, nasan na? Nasaan na yung investigasyon? Meron pa siyang pasabi-sabi. Kasi binabanatan ako ni Maharlika magkakampi pala kayo ni Maharlika. Senator Tulfo. Di ba? Magkakampi pala yung dalawa. Hindi natin alam. Wala silang maitira sa Pangulo, walang maitira sa First Lady, yung mga malalapit, yun, titirahin nila. Di ba? Yan mga kababayan Mo! Ha? Bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. Sino yon? Di ba? Yung mga ating mga katunggali sa pagpapaliwanag, ano sinasabi nila? Saan mo kinuha ang iyong binayad kay Camille na crush ni Mike Cervera? Yun ang tanong saan mo kukunin? Mahal ang bayad diyan kay Camille Vasquez na crush ni Mike Cervera. Hindi naman nila inaalam kung ano pagkatao ng tao. Diyos ko po. Sino mga alam ang balintawak? Alam niyo yung balintawak? Yun, yung balintawak, pag-aari ni Mel Robles yun. Hindi niyo alam? Yung buong balintawak, pag-aari ni Mel Robles yun. Ilan ang palengke niyan? Abay, napakarami. 8 palengke. Tapos tatanungin niyo saan galing. Hindi pa presidente si Pangulo. Ito, isa pa. Hindi pa presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Abay, namimigay na ng pera. Si Mel Robles. Magkano? Siya yung pinakamalaking na ibigay na kontribusyon nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na tumatakbong presidente. Hindi kasi nila alam. Bakit kasi yung mga DDS, panay ang tira? Kasi nga, ay tanga mo. Ha? Bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. Sa totoo lang, nakakapanghina yung kabobohan nila. Diba? Yan yung dapat na nating mga kababayan yung mga ganitong klaseng maninilbihan sa ating bayan. Di ba? Crash. Crash talaga. Yun talaga yung sinabi nila Hindi ko lang na-screenshot. Di ba? Tapos tatanungin, siya mo kukunin yung ibabayad mo kay Camille Vasquez na crush ni Mike Cervera.
beloved. Boss Mike, Boss Mike.